Eksena sa labas, napakatindi lang hangin guys, ang lakas, pati ulan. Hello YouTube friends and families, kumusta na kayo? Dito sa California, super maulan dahil nga merong winter storm na tinatawag. Dahil maulan, naisip ko magluto nitong hopyang baboy. Ito natin butter. Ngayon, add natin ng finely chopped onion. Hindi pala ma-add mo pala. Okay, lulutuin natin yung onion hanggang sa maging transparent siya, tapos hindi sunog. Hindi dapat siya masusunog guys. Medyo ready na yung ating onion. I-add ko na yung sugar ngayon. As in ngayon na. Kasi baka masunog yung natin, yung onion. Ayan, hininaan ko na din yung apoy. Tapos eto na yung brown sugar yung gagamitin ko. Hindi ako mahilig gumamit ng white sugar. Okay lang kung may iba yung kulay ng ating hopyang baboy feeling. Tayo lang naman ang kakain nito. Hindi naman ito for commercial. I-well combine lang natin yan. Mag-add na din pala ako ng harina. Ito lang harina. 1 1/4 cup ng harina yung kailangan natin i-add. Ayan, 1 1/4 cup. Naka-low heat tayo para hindi masunog yung ating onion filling o yung palaman ng ating hopyang baboy. 1 teaspoon salt. Tayo ng 1/4 cup milk. Tapos haluin lang natin to hanggang maging sticky yung texture. Texture ng ating hopyang baboy filling, iset aside muna natin. Gagawa tayo ng crust or ng pastry. The dough one, we have 2 cups of all-purpose flour, 1/4 teaspoon salt, 1/2 cup oil, and 1/2 cup water. Imimix lang natin yun hanggang sa maging smooth yung dough. Ito na yung mixture ng flour, or harina, salt, vegetable oil, at water. Mimix lang natin siya all together hanggang sa makabuo tayo ng dough at mamasahin natin yan hanggang sa maging smooth. Ito na yung ating dough number 1 para sa pastry. Ininid na natin. Siya ininid guys. Malinis yung kamay ko. Okay? Side lang muna natin si dough number 1. Hanggang gagawin natin yung dough number 2. Yung dough number 2, 1 1/2 cup of all-purpose flour, 1/2 cup sugar, tapos 3/4 cup lard or vegetable shortening. So, imimix lang natin ito hanggang sa maging dough. Kamay na yung ginamit ko para mas maganda yung pag-mix ng ating dough number 2. Malinis yung kamay ko guys. Wala akong available na gloves at kami lang naman ang asawa ko ang kakain ito. Kaya, please. Done na si dough number 2. Isiset aside muna natin. Tapos ipagkukumbine natin silang dalawa. Si dough number 1, dough number 2. Okay? Okay guys, ito na yung ating dough. Pagkukumbine na natin yan. Ito yung dough number 1. Ipa-flatten lang natin siya para makagawa tayo ng rectangular. Malit na yung ginagamit ko. Rolling pin. May malaki naman akong rolling pin. Kaya lang. Ito yung mas madaling kuhain. Flatten lang natin siya. Sobrang rolling pin. Ano nga guys, tayo ay nag-switch na sa mas malaking rolling pin. Dahil mahirapan ako sa isa kong ginagamit. Tapos magalaw pa yung table ko. Struggle is real. Yan. Kailangan mo makag-cooperate. Okay, ayan na yung ating dough number 1 na flatten na. Hindi na natin siya i-perfect kasi nga ako na naman yung kakain ito tsaka yung asawa ko. So, hindi ko na perfect yung rectangular shape. Ngayon naman, i-scatter natin itong dough number 2. Hindi naman importante na makover niyo lahat ng area. Okay lang kung may ma-miss kayo. Ito yung magpapa-flaky sa ating pastry. So yan, complete na yung process. Ulit-ulit na ganyan. Hanggang sa mapuno natin yung buong dough na ito na maging scatter ng dough number 2. Okay.
Nakakamiss kasi yung hopiang baboy. Yun nga lang, hindi siya madaling gawin. Pero pag nagawa mo naman, ang sarap sa feeling. Dahil, kasi sa store, hindi naman ito madaling hanapin sa store. Pupunta ka pa sa mga Asian store. Hindi katulad sa Pilipinas. Pagka lumabas ka lang sa bakery o sa tindahan, meron ng mabibiling hopiang baboy o kaya hopiang munggo. Dito kasi wala. Mga ganyan-ganyan na malapit na bakery o malapit na tindahan. Mga tindahan ni Aling Nena, mga ganyan, wala. Wala tayong ganun. Iba pa din sa Pilipinas, guys. Dito kasi sa Amerika, pagka meron kang gustong kainin at gustong i-crave, o yung craving mo gusto mong mapagbigyan, minsan wala kang choice kundi ikaw din yung gumawa. Tulad namin, hindi kami madalas talagang pumunta sa mga Asian store, ganun. Kaya kadalasan, ako lang din yung gumagawa ng mga gusto kong kainin na Filipino food, ganun. Ngayon yung mga in-scatter natin na dough, ipa-flatten lang natin yan. Gamit itong spatula or pwede din yung kutsara. O pagka-flat na talaga siya, saka pa lang natin pwedeng i-roll. Kasi, i-refrigerate pa natin to ng 15 minutes para makarest yung ginawa natin na pastry dough. Ano tao lang ganyan guys, kailangan bigyan ng rest ng pahinga. Hindi pwede tuloy-tuloy na nakahugin. So, ikot-ikotin na. So, ayan. Nagawin na tuloy na sasabihin ko. So, iklatin natin yung ating bone. Ang hirap guys, kailangan gamit kung maliit. Ang hirap mo pa ipaklat. Ang hirap magklat ng dough, pagka maliit na lang. So, yan guys, yan lang. Yung mga namin style na spots, pero okay lang. Magalang tingin ko. Kasi gamit na ako ng coffee table. Ayan. Ano siya ba? Ano siya ba? So, okay. So, sabihin ko, ayan. Ano yung satisfying talagang big? Diba guys, ako kasi yun kung na-stress ako, at nag-big ako, yung wala yung stress ko. Kaya, yun naman sa na-enjoy ko bigla ng series. Ano lang natin siya, i-roll. Ayan. Nilagay ko pala siya sa baking paper or wax paper. Hindi ko na na-i-film yung part na yun. Kasi nagmamadali ako. So guys, i-roll lang natin siya. Roll, roll, roll. Roll, roll, roll. Roll, parang ganyan. So, hindi naman din kasi natin ito i-spread na mamaya. Hindi na kailangan ipang-roll natin yung wax paper. Kahit yung kamay na lang natin. Ayan. Hindi ko na susukatin ng tama ito kasi hindi naman ito for business. Okay lang. Siguro kahit meron akong malaking hopya at maliit na hopya, di bali na kahit iba-ibang sizes. Basta mahalaga, nakagawa tayo ng cravings na hopya. Okay, so babalot ko lang ito sa wax paper tapos i-chill natin siya sa fridge ng 15 minutes. Okay? At I'll be back ulit guys. Okay guys, so ito na yung ano natin. Yung ating pastry dough kanina na nilagay sa ref. Hatiin na natin siya kung ilan yung gusto natin na gawing hopya. Bali yung recipe na finalo ko, ang sabi niya 16 daw. 16 divide daw sa 16. So, hindi ko pa alam kung ilan yung gagawin ko. Pero sana gusto ko mga 20 pieces man lang 4, so, dalawa kasi maliit yung part na to. 1, 2, 4. Sana maka 20 pieces. Gusto ko mas madami. Gusto ko kasi mas madami kong magawa. Para mas sarap. Marami kong pang stock. Gusto ko din siya ma-stock ba sa jar. Baka naman sobrang maliit na yung kalabasan ng aking hopyang baboy. Iba maliit, okay lang. So, ito yung ano niya. Ayan. Diba yung layers niya? Meron siyang layers.
Yun yung pinaka-pastry layers natin. Ayan. Ayan guys. Dyan ko ba? Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ilan yung i-slice ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 21. So, ito yung ipa-flat natin siya. I-flat mo na lang siya gamit yung aking kamay. Ayan. Pwede rin i-flat mo siya ng rolling pin. Gawa kayo na rectangular. Ayan lang siya guys. Tapos, i-spread nyo yung filling. Yung hopyang baboy filling natin na sibuyas yung gamit. Ayan, ilalak lang natin siya. Ilak. Ayan. Tapos, pag nakalak na guys, i-flat lang ulit natin. Ayan, so na-flat na siya. Tapos, kita nyo ba? Tapos, ipo-fold lang natin siya ng ganyan. Ayan. Pwede naman kung ayaw nyong i-fold, pwede naman lang siyang bilog. Pwedeng bilog lang siya. Pero ako parang mas gusto ko yung ganyan kasi iyan yung classic. Ngayon, meron tayo ditong baking pan na may wax paper. Lalagay lang natin siya. Ayan. Tapos, uulit-ulitin lang natin yung process. Okay? Okay guys, so eto na nga yung ating project for today. Umaangat yung iba kong hopya. Bumubukadkad po ang ating ibang hopya. Hindi ko na-press. Ang next naman natin na gagawin ay ibabrush natin siya ng egg yolk. Tapos pag na-brush na natin ng egg yolk, maglalagay tayo ng sprinkle natin siya ng sesame seeds sa ibabaw. Para special yung ating hopyang baboy. Okay ba? Ang ganda diba? Ang cute! Para silang mga dumplings pero hopya talaga yan guys. Itong isa na ito medyo nakabukad-kabi. Isa lang nga natin. Kaya nga lang sinabi ko guys, hindi ako nag-gloves. Kasi malinis naman yung kamay ko. Naghugas ako, okay? Ayan. Okay guys, so bali ibabrush na natin siya ng egg yolk. Tapos, ito yung sesame seed na panglagay natin sa ibabaw. Okay, so i-brush na natin. Okay na, brush na natin ng egg yolk yung ibabaw ng hopyang baboy. Tapos ngayon naman, mag-sprinkle tayo ng sesame seeds.
Okay, so isa lang na natin sa oven for 20 minutes. Preheated oven, 400 degree Fahrenheit. Yan. 20 minutes. At after 30 minutes, tapos na ang ating hopyang baboy. Ang cute nilang tingnan. That's the yumminess of it all. Hey, it was good. Yeah. At dahil naman napakasarap ng hopyang baboy, ito na lang yung natira. Oh my goodness. Thanks for